Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay nasa pang 47th day ng ating 100 days devotion. Meron po akong i-share sa inyo na nanggaling po sa ating Bible. Ito po ang ating scripture for today. Matatagpuan sa 1 Samuel 16 verse 7. Sabi dito, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." So meron po akong tatlong puntos na i-emphasize sa inyo at i-share sa inyo patungkol sa scripture na to. Una po dito ay recognizing God's perspective. Ibig po sabihin, kailangan nating maintindihan na ang ating Panginoon ay hindi tumitingin lamang sa outside appearance ng isang tao, kundi sa puso nito, no? Hindi ito yung katulad ng nakikita natin sa isang tao o sa ibang tao, kundi siya nakikita niya pati yung kaloob-looban ng inyong puso or laman ng puso mo. Kailangan nating ipag-pray na maintindihan kung ano nga ba yung perspective na meron ng Panginoon. Kailangan nating hingin sa Panginoon yung wisdom upang magkaroon din tayo ng understanding kung ano yung understanding niya sa bawat tao, sa mga anak niya. And pangalawa, ito yung praying for compassion. Sabi dito, ask God to give you His compassion for those you encounter. So, kung sino man yung nakakasalamuha natin, no, kailangan natin taglayin kung ano yung compassion na meron yung tao or ang Panginoon, no? Sa bawat na-encounter natin, naiintindihan natin sila, hindi natin sila mabilis na judge, hindi natin sila nasasabihan kung ano lang yung nakikita natin. Hindi tayo nag-i-stick kung ano lang yung nakikita natin sa mga ginagawa ng tao. Kundi naiintindihan natin ano ba yung dahilan, ano ba yung pinagmulan, kung bakit ba nila nagawa to, or bakit ba nila nagagawa yon, ano bang meron. So, mas naiintindihan natin kung ano yung laman ng puso nila, di ba? Or pinagdadaanan nila. So, kailangan nating ipag-pray na maintindihan din kung ano yung struggles na pinagdadaanan ng bawat isa. So, hindi tayo basta insensitive lang, no, nagiging sensitive din tayo kung ano yung mararamdaman nila and kung ano yung pinagdaraanan nila. So, pangatlo, ito yung responding with love and understanding. So, commit looking beyond outward appearance. So, hindi lang tayo nagbibigay ng pagmamahal depende sa outside appearance nila, no? Hindi natin binabase doon kung paano tayo magki-care sa ibang tao, no? Dapat kung ano yung nasa heart at kung paano natin sila pakisamahan, dapat naiintindihan din natin sila, no? And understanding them without judgment. Yun kasi yung perspective na meron ng ating Panginoon, no? So, kailangan pa rin nating ipag-pray sa Panginoon, humingi tayo ng wisdom to understand others and to assist them paano ba nakikita ng Panginoon yung ibang tao, kailangan taglayin din natin. So, ayun po ang tatlong puntos na gusto kong i-share sa inyo. And inanyahan ko ang bawat isa na mag-pray. So, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na binigay niyo sa amin, Lord. We praise you, Panginoon. We love you, Panginoon. We worship you. Thank you sa panibagong araw na to, sa panibagong blessing, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagbibigay ng wisdom sa bawat isa, Panginoon, at pagbibigay sa amin, Panginoon, ng understanding and compassion, Panginoon, upang, Panginoon, hindi namin makita yung bawat na-encounter namin sa panlabas lang, Panginoon, kundi maintindihan namin sila kung ano ba talaga ang nasa puso nila, Panginoon. Gayon din, maintindihan namin na hindi lang po kami ang nag-i-struggle, kundi meron ding ibang nag-i-struggle at hindi lang kami. At maintindihan namin yon, Panginoon, na hindi kami mabilis mag-judge para sa iba, Panginoon. Patuloy mo kami biyayaan, Panginoon, ng pagmamahal, Panginoon, upang may buhos din namin to sa iba. Gayun din, Panginoon, ang wisdom, Panginoon, bigyan mo rin ng bawat isa. We pray, Panginoon, na ang bawat may encounter namin ay maging blessing kami, Panginoon. Yun lamang po, Panginoon, gabayan nyo kami sa buong araw na ito
at sa mga darating pa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun, dun po nagtatapos ang ating devotion for today. Inaanyayahan ko po kayo para sa ating 48 devotion para bukas po. Thank you po and God bless.